Our beloved Boss Mike Cervera. Hindi pa rin nagsasalita si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico kahit pa nababanggit ang pangalan niya sa umano'y pinakanangurap ng pambansang pondo ngayong taon at maging sa insertions o pagsisingit ng pondo sa infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Tahimik si Ko sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ng mga kagawad ng media ng kanyang panig sa lumabas na aligasyon sa pagdinig ng House Infra Committee na nag-iimbestiga sa katiwalian sa flood control projects, particular na sa pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nadagdagan ng 100.8 billion ang kanilang infrastructure projects ngayong 2025. Maliban dito, isiniwalat ni Navotas Representative Toby Tiangco na si Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee noong ginagawa ang 2025 General Appropriations Act o GAA, ang proponent umano sa 13 billion pesos na singit sa infrastructure projects ng DPWH, habang ang kanyang partidong Ako Bicol Party List at Barangay Health Workers Party List na kinatawan ng kanyang pamangkin na si dating Representative Natasha Ko ay nag-request din ng umano ng 2 billion pesos na halaga ng infrastructure. Binalikan ng mga kagawad ang media officer ni Ko na nagangalang Ella para tanungin kung dadalo ang mambabata sa pagdinig ng Infracom. Subalit, good morning, we'll check po, will update po kami pag meron ang sagot nito. Sa panayam kahapon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na co-chairman ng Infracom, sinabi nito na pipilitin nilang dumalo si Ko kung mapapatunayan na sangkot sa anomalya ang kumpanya nitong SunWest. If there is a showing that there is an anomalous transaction, anomalous contract, anomalous project, substandard or ghost project to a company that is linked to him, then of course we will be compelled to invite him, ani Redon. Ang SunWest ay kabilang sa top 15 construction companies na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakakupo ng pinakamalaking pondo ng infrastructure projects ng DPWH na kinabibilangan ng flood control projects. We have to be very clear that what the nation wants is to really have an actual accountability on what had happened in some standard and ghost projects. Issues relating to budget insertion, congressional initiatives will have its day because this is an investigation on actual flood control projects, ani Redon. Sa pagdinig ng komite noong Lunes, tinangka ni Caloocan City Representative Edgar Erice na ipatawag si Ko at maging si dating Senate Finance Committee Chairperson at dating Senator Grace Poe. Subalit, hinarang ito ni Manila Representative Benny Abante Jr. Nais ni Erice na dumalo ng personal si Ko para ipaliwanag ang mahigit 100 billion na idinagdag sa budget ng DPWH. Subalit tumutol si Abante dahil hindi malinaw kung resource person o miyembro ng Kamara ang papel ng mababatas sa investigasyon kung ipapatawag ito. Subalit kung si Davao City Representative Isidro Ungab, tanging si Ko na naging chairman ng Appropriations Committee ang hindi nagsasalita kapag nakukwestiyon ng pambansang pondo. Noong time namin, kapag may nag-mention sa budget, yung former chairman tatayo ka agad dyan sa plenary, magsasalita, question of privilege, individual o collective privilege at e-explain kung ano ang nangyari. August 4 ako nagsalita na most corrupt ang 2025 national budget. Hanggang ngayon wala ako naririnig na denial man lang sa previous chairman, ani Ungab na naging chairman din ng nasabing komite para ang administrasyon. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike